Kaugnay po ng pag-aalis sa subsidiya sa PhilHealth sa 2025 GAA. Ayun, maaga-maga makakapanayam natin ang Super Ate, Senadora Amy Marcos. Super Ate, Ma'am Amy, si Jen po tsaka si Nelson sa Radyo Aguila at Net 25. Magandang umaga po, Super Ate. Yes, magandang umaga. Kumusta na kayo dyan sa Net 25? Anong balita? Ayan, nahahawa po kami sa inyong ganda, kaya gumugwapo rin po kami kapag ka umaga. Nako. Ma'am. Nako, talaga naman. Puro maintang ulo ng mga tao dito Ganun po. sa Senado. Ilang araw na kaming mga high blood. Nako. Bago lang yan ha, dumating na po sa bansa si Mary Jane Veloso. Kuna lang namin kayo na reaction bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Ano bang aral ang dapat nating matutunan dito sa kaso ni Mary Jane? Well, bago ang lahat, syempre nagpapasalamat tayo sa ating kapitbahay, ika nga ang Indonesia, at pinagbigyan nila tayo na dito na lamang si Mary Jane, ano? Pero bilang head nga nung Foreign Relations Committee, sinabi ko nga na sa aking mga kasamahan, dapat talaga meron tayong treaty or kasunduan sa iba't ibang bansa, lalo na yung mga nasa ASEAN, yung mga kasama natin dito sa ating buklura ng ASEAN, na yung mga sentenced persons, yung na-convict o naparusahan na, dapat meron tayong kasunduan na pwede nila iserve yung sentensya nila dito sa ating bansa para dito na lang sila makukulong, dito na lamang sila bibigyan ng parusa. Wag na dun sa ibang bansa kasi napakahirap talaga. Isang bahagi kasi ng pagpaparusa o sabihin natin kulong, ang isang bahagi nun ay yung rehabilitation, yung second chance pa na magbagong buhay pa yung tao. Paano mangyayari yun kung wala namang kamag-anak, wala namang pamilya, wala namang kaibigan na pupunta, hindi rin mabibisita ng ating mga religious sector para magbagong buhay at talagang mag-umpisa muli. Talagang mas may chance yung ganun kapag talagang nasa bansa nilang sarili. So we just signed one. Katatapos lang natin ng isang agreement with Canada. So sana ituloy-tuloy yan at lalo na dito sa mga karatig bansa. Kasi maraming Pilipino rito at mas mainam na dito na lang sila sa atin para napupuntahan ng pamilya. Ang problema ata, ma'am, sa ibang bansa, mga katabi natin, lalo pagka droga, death penalty sa kanila eh. Sa atin, ma'am, wala tayong death eh. Yun na nga ang issue. Pero ganun pa man, minsan nakakausap naman natin ng maigi na hangga't maaari, talagang dito na sila mag-serve ng sentence. Yun ang kinakausap natin yung ibang bansa na sana gano'n na lang yung kasunduan dahil hindi naman nakakatulong din sa kanila eh. Ayun. Kasi kung ang pakay ay turuan din ng leksyon yung ibang tao, hindi naman natuturuan ng leksyon kapag foreigner eh. Kailangan talaga magkaintindihan tayo kasama ng ibang bansa. Yun ang problema. Sa kanila kasi may death penalty. Sa atin, pumirma na tayo, matagal na tayong nagtanggal ng death penalty. Opo. Ma'am, si Nelson po. Diretso na ho tayo dun sa issue, ma'am, yung mainit na usapan ng tungkol sa budget. Nagpapahype na daw sa kanila yan. Ano bang latest dito, Ma'am Amy? Ay, nako, ang latest, nagkakarambola pa kami. Ang latest ay, wala pa rin final version. Kaya nangangapa kami sa dilim. At ako, talagang hindi ako pumirma ng anumang papel kasi hindi naman ako pwede pumirma ng blanco at kulang-kulang na papel. Isipin naman ninyo, pinapapirma at pinapasa-pasa. Wala naman binigay sa aming detalye, walang paliwanag. Sabi ko, paano ba naman ito? Ayokong mapilitan kahit nakikisama tayong maigi, gusto natin tumulong. Hindi naman pwedeng ganun na kalabo. Ang usapan kasi noon at sinabi ko, wag nang mauulit yung nangyari sa mga nakalipas na taon. Dapat talagang ibibigay sa atin at pag-aaralan ng maigi. Kaya yun nga, nagkagulatan na lamang
na yung pala, napakalalaki ng mga halaga na pinagbago. Kaya nagulat na lang kami, hawak ko halimbawa yung social services, yung DSWD budget. Abay nagulat na lamang ako, ang laki-laki, nasa 94 billion ang pinagtatatanggal. Pinakamalaking tanggal, nasa akin. Sabi ko, bakit wala naman ni bumusina dito? Nag-hearing tayo, ilang buwan tayo nakikipag-ayos at panay ang diskusyon kung ano yung prioridad. Dumating yung budget sa akin, galing sa Pangulo, yung NEP, abay yung galing kay Pangulo Bongbong, wala namang akap dun eh. At nung nakita ko, tinatanong ko sa DSWD, bakit wala na rito? Ma'am, hindi na prioridad yan. Nung dumating na naman yung version ng Kongreso, wala ring akap. Sabi ko, okay, kung hindi priority, kung hindi, pag-usapan natin. At ang sa akin naman, hindi naman ako tutol sa anumang ayuda. Mas maganda nga, palakihin pa natin yan. Yung AX, yung AKAP, kung ano man yan. Ang akin lang, yung AKAP na guguluhan talaga kasi ano ba yung alituntunin yan? At least yung AX maliwanag. Kung namatayan, may burial assistance. Kung may nagkasakit, ay may tulong para sa chemo o dialysis. At kung nasalanta ng bagyo, at least, alam mo, may tatakbuhan kang AX. Ngayon, yung AKAP, ang labo-labo. Sabi ko, bakit hindi natin ayusin yan? At yung mga guidelines na nagsasaad na yung mga kulang ang kita. Sabi ko, pambihira, ano yung kulang ang kita? At yung isa pa na nakasulat doon, tinamaan ng inflasyon. Naku, sabi ko, lahat naman tinamaan ng inflation. Lahat naman tayo, tataas ng presyo ng bilihin. Talaga naman lahat nasaktan. Abay, ang labo-labo. Sabi ko, ayoko ng ganyan. Nung lumabas yung budget, biglang nandyan na. Meron may pa akap na naman, ang laki-laki pa. Nagulat naman talaga ako. Sabi ko, ano? Ganyan kalaki. At tapos, may narinig pa ako, may nagsasabi, may areglo na daw, ayos na daw yung hatian ng Kongreso at Senado. Naku, anong hatian dyan? Makukulong tayo niyan Ang liwa-liwanag ng Korte Suprema na matapos ang budget, wag na wag makikialam ang sino mambabatas sa pag-i-implement niyan o paghahati-hati niyan. Hindi pwede yun Ikaw na nga naglagay ng pera, ikaw pang magdidesisyon kung saan pupunta. Talagang magkakaproblema ka. Yun. Pagkatapos nun, napansin ko, zero yung PhilHealth. Pagkatapos nun, nakita ko yung DPWH. Mas malaki pa kaysa sa DepEd. Naku, sabi ko, pambihira. First time ata yan, ma'am, ha? Constitution. Ha? First time atang nangyari na mas mataas ang DPWH kumpara sa DepEd. Hindi talaga po pwede yun. At kahapon, tinatanong ko, ano ba talaga? Tapos na ba yan? Sabi na, hindi. Yung DepEd, kailangan mas malaki. Sabi ko, di hamak na talagang kailangan mas malaki. Ang liwa-liwanag ng konstitusyon natin. Ang pinakamalaking budget, edukasyon. Naku, talaga naman. Naghahanap sila ng kung ano-anong project sa SUC, sa TESDA, CHED, kinukumpini, pati yung mga repair ng mga nabagyong school building para lang palakihin yung DepEd dahil hindi mahabol yung DPWH budget. Sabi ko, hindi po pwede yan. Talagang yung konstitusyon natin ang liwa-liwanag, pambihira. Nakakatakot itong ginagawa nila sa budget. At tinatanong ko, ano bang nilalaman ng DPWH budget? Baka naman magaganda naman yung project yan. Yun naman ang pangako ng ating Pangulo kasi nakailang zona na. Talagang nagsasabi ang aking kapatid na dapat may public transport, yung flooding, yung mga kinakailangan nating irigasyon. Sabi ko, maayos ba yan? Abay, nung nakita ko yung DPWH budget, nakasulat lang, tatlong salita. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, ano? Ano Sabi ko, asan listahan? Ma'am, walang listahan. Walang listahan? Ang nakasulat lang, various infrastructure projects. Yun lang ang nakasulat. Yun na yun? Tatlong salita. General statement, sabi Sabi ko, 1.1 trillion ang paliwanag,
tatatlong salita, bahala ka na sa listahan. Sabi ko, hindi naman yata po pwede, nakakatakot. Yun nga, ang sabi nila, pag-uusapan daw, ano ba naman yan? Ano ba? Sabi ko, nakakagitla yung ginagawa natin ngayon. Alam ko naman na hindi pwedeng i-detalye lahat. Pero kailangan naman siguro yung malalaking project, ilagay na dyan. Higit sa lahat, yung pangako ng administrasyon, isatupad naman natin yan at ilista. Ano ba yung blanco? Parang nagdududa ka tuloy kung talagang totoo yung haka-haka na binibenta yung ibang project. Baka makatulong din, Sen Aimee, kasi minilabas na report ang DBM sa third quarter ng yung paggamit ng pondo. Utilization. Ang lumilitaw yung DPWH ay 50% pa lang ang nagagamit sa 2024 budget. Tama yun eh. Yun na nga ang sinasabi natin. Eto nga, hindi pa na-obligate. Kulang pa yung disbursement. Wala pang nagagastos. Yun nga, nangangalahati pa lamang. Abay, bakit dadagdagan natin ng limpak-limpak na salapi? Nakaka-nervous to. Higit sa lahat, ang sagwa talaga kasi magdududa ka dahil election year. Ayan na. Ayun na nga ang masagwa. Kasi ang ayoko, ayan, nagdududa ka na sa pera, tatanggalan ka pa ng dignidad. Kasi, ang mangyayari, yung 4Ps, ano yan, na sinasabi nga, DSWD budget, yung hawak ko, nagulat ako, yung 4Ps, isipin nyo, 50 billion ang tinanggal. Halos nangangalahati. 4.4 million families ang umaasa sa 4Ps na sustento nila. Maliit man yon, inaasahan yun para makapag-comply sila, paaralin yung mga anak nila, di ba, yung plete, pamasahe, pagkain, and so on. Abay, tinanggalan. Paano ito? Saan manggagaling yung poorest of the poor? Yun ang nakakatakot. Ganon din yung mga ospital, yung PhilHealth na nag-zero. Ang mangyayari niyan, yung karapatan mo bilang 4P family, yung karapatan mo bilang PhilHealth member, tinanggal. Pero ang mangyayari, magmamalimos ka ngayon. At yung mga opisyal, kailangan may guarantee letter. Pambihira naman to. Talagang imbes na maningil ka sa gobyerno ng serbisyo ang iyong karapatan, maoobliga ka ngayon pumunta sa iba't ibang opisyal na tumatakbo sa eleksyon at humingi ng limos. Pambihira. Yun pala yun. Yun pala. Pero ma'am, sa experience... Hindi, diba? Hindi ba kasi yung PhilHealth naging MAIP, lahat MAIP, medical assistant. Yung medical assistant, hindi mo pwedeng basta-basta kukunin yun. Kukunin mo yun sa opisyal eh. Bibigay kami ng guarantee letter sa ospital. Ganun yun eh. Pero lalapit ka sa amin, obligado ka. Tapos, yung AIX, yung AKAP, marami tayong nababalitaan na palakasan din. Samantalang yung 4Ps, yun na talaga yung poorest of the poor na nakalista na ng maraming taon at verified na. Yun na nakakatakot dyan. Pero ma'am, sa experience nyo, pwede ba bang baguhin? Kasi ilang araw na lamang mukhang isasampa na ito sa Malacanang. Yes, ang anunsyo nga is 2 araw na lamang. Sabi December 20 daw, bago magpasko. 20 daw. Ano na ba? 18 na tayo, di ba? Yes. December 18 na tayo. Kaya kinakabahan ako. Sabi ko, di ba 4 na araw para mag-imprenta lamang yan? Kagabi pa lang, nang mulit na ako, sabi ko, pwede ba? Mag-usap muna tayo. Asa na yung mga listahan na ibibigay niyo sa amin? Walang ka-detalye-detalye yan. At may obligasyon din ng explanation eh. Kailangan ipaliwanag lahat ng pagbabago. Sabi ko, asa na ba yung mga papeles at mga datos? Abay, sabi nila, ine-encode pa, ma'am. Paano ine-encode yan? Hahabol ba yan? Para sa akin, ang pinakamainam, tulad na nangyari, halimbawa sa Seaman's Act, sa Coco Levy, sa iba't ibang batas, hindi ba pwedeng pakiusapan na lang at nananawagan nga ako sa aking kapatid, sa palasyo, sa lahat ng mga opisyal, kung maaari ibalik muna yan sa BICAM, hindi pa naman napipirmahan. Ibalik na muna yan sa BICAM para maisaayos.
nabalitaan ko na ang Pangulo asikasuhin na lang yung 10 billion. Pupunuin na lang niya yung kinaltas na 10 billion sa computerization program ng DepEd. Pero isa lang yun sa problema. May problema pa rin yung PhilHealth, yung AKAP, yung DPWH. At sa palagay ko, kayang-kaya naman namin magtrabaho kahit Pasko. Mag-overtime na lang kami. Sa bagay, oo. At Importante. yung mahihirap naman, kung tutuusin, sino ba sa mga mahihirap ang magbabakasyon? Yun nga. Ramay muna tayo. Wala naman magbabiyahe sa mahihirap. Wala namang kaya. Trabaho naman kaming opisyal para matapos ito. Opo. Kami nga po sa media hanggang 31. Alam ko naman sa Net 25, talaga naman. Handa. Tuloy-tuloy. Walang holiday. Opo. Ayan. Super Ate, medyo kinakapos lang kami ng oras. Maraming pong salamat sa iyo. Salamat po sa pagbibigay niyo ng oras sa amin, ma'am, ha? Ingat po kayong palagi. Oo nga, maraming salamat. Pasensya ha. Almusal pa lamang. Ganyan na yung mga Opo. balisa. Hindi, maganda naman dahil sa ibig sabihin, tinitingnan talaga natin, ano? Totoo. Oo, importante yan eh. At saka- Hinihima yung budget Tama. Opo. At saka maganda po yung... Masyadong malaking Opo. impact niyan sa Yes, sa napakaraming tao. Milyon-milyon talagang tatamaan. Tama. At sa palagay ko, kung bumalik sa BICAM yan, kahit matagalan pa, sabihin na nga natin na hindi nahabol. Abay, gamitin muna yung dating budget. Pag natapos, hindi naman babalik sa lahat ng detalye. Yung mga kontrobersyal lang naman ang susuriin at babalikan. Ayun. Opo. Di ba rin, ma'am, kasi dito pinapakita namin picture niyo po, napakaganda at napakasarap po ng ngiti niyo dito. Kaya Parang nag-almusal para na rin po kami nag-almusal. Para ako nag-almusal at parang ayos na ayos at hindi bad Opo. ang budget. Opo. Ayun. Super Ate, salamat po. Magandang umaga po. Maraming salamat. Mabuhay ang Net 25. Kaibigan Senadora Amy Marcos ang atin pong nakapanayam.